maglong mundong ito, gusto natin ng pagbabago. Ikaw at ako, may magagawa pa tayo sa... Babalik po ang tulong ko, pasa mo. Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Sa turo ko, pasa mo. Sasagutin natin ang tanong ng bayan. Ang tanong ay ito. Ano ba ang ginagawa ng mayayaman? Bakit sila yumayaman? Sa ating episode na, yayaman din ako. So siguro tanong nyo, Sir, paano ba yumaman? Simple lang po. Ako po suggestion ko, dapat alamin nyo yung ginagawa ng mayayaman. At pag ginawa nyo yung mga ginagawa ng mayayaman, malamang yumaman din kayo. So at the end of the day po, one of the greatest thing na kailangan nyong maintindihan ay ito. Mangopya lang po kayo. Sir, mangongopya? Kala ko bawal mangopya. Hindi po. Pakikita ko sa inyo, ano mangyayari pag nangopya tayo ng ginagawa ng mayayaman, yung magaganda lang ha, may mga pangit din silang ginagawa, malamang yayaman din kayo. Pakikita ko po sa inyo, power of copying. Okay. Paano ka natuto ng ABC? Balikan po yung grade 1 ka. Paano ka natutong mag-ABC? Di ba sabi ng teacher, A, ano ginawa mo? Nangopya ka sa mo. A, B, ano sa mo? B, C, ano sabi mo? C. So, isa sa most powerful thing in the world is copying. Other people, they call it modeling. Ibig sabihin po, may nakikita sila, imo-model nila yung buhay nila sa ibang tao. Sa corporate world, ang tawag naman po nila doon, benchmarking. Ibig sabihin, tinitingnan nila, bine-benchmark, sinusubukan nilang sundin yung ginagawa ng iba, kaya nagagawa nila yung ginagawa ng iba. Ganon din po sa pagpapayaman. Sa mga gustong yumaman, simple lang po gagawin nyo. Gawin nyo yung ginagawa ng mayayaman at malaki posibilidad yayaman din kayo. Ito ang tanong. Alam niyo ba yung ginagawa nila? Yun po ang mission natin sa araw na to. Okay. Tingnan nyo po natin to. Kilala nyo ba si Elon Musk? Oprah Winfrey? Mark Zuckerberg? Bill Gates? Steve Jobs? At kung sino-sino pa? Ilan po to sa pinakamatagumpay at mayayaman na tao sa buong mundo? Tama. Okay. Punta tayo susunod. Kilala nyo ba si Tom Courtly? Sino yan? Medyo hindi nyo kilala yan, but pakikilala ko po sa inyo. Napaka-importanting makilala nyo pong taong to. Ito po si Tom ay isang accountant. Financial planners, surveyed successful multi-million people. Million na mga tao. Ibig sabihin, mayayaman na tao at most of them ay self-made millionaires. Ibig sabihin talaga, hindi po sila yumaman dahil namanan nila. Yumaman po sila dahil sa sarili nilang pagsisikap. So, yung pong sinurvey ni Tom. At ang simple lang po ginawa niya. Ano ba ang ginagawa ng mayayaman araw-araw? Kasi pag nalaman mo yung ginagawa ng mayayaman at ginawa mo, yayaman ka na rin. Tama, yun po pinag-usapan natin. So, yung pong mission natin, ano ba ginagawa ng mayayaman? O, isa-isay natin. Okay ha? Para maintindihan nyo. Kung gusto nyo malaman po lahat ng ito, basahin nyo po yung libro niya. Change your habits and change your life. Dito po kukinuha tong mga bagay na to. Kaya kung gusto nyo ng detalyeng pag-aaral patungkol po sa pag-uusapan natin ngayon, mayroon po siyang libro. Ulitin ko po, Change Your Habits, Change Your Life. Hanapin nyo po yung librong yan. Ako sigurado ko, marami kayo matututunan. Bigyan po kayo ng konting summary ng librong ito para lalo kayo maengganyo basahin tong librong ito. Okay. Unang-una daw po ginagawa ng mayaman, read. Read. Ito po sa kanyang pag-aaral. 88% ng mga taong mayayaman devote at least 30 minutes to education and self-improvement. Araw-araw daw, 30 minutes at least nagbabasa, nag-aaral ang mayayaman. Kaya kung gusto mong yumaman, basa. Pero hindi po basta-basta nagbabasa. May specific sila binabasa. Ano po yung mga libro binabasa nila? Biographies. Ito po yung kwento ng ibang tao. Kasi po doon matututo ka sa mga mali niyang ginawa at tama niya ginawa. So yan po dapat niya basahin. Number 2. History. Ano po yung history? Ito ba yung nangyari kahapon? Kasi marami kang matututunan sa nangyari kahapon para gumanda ang buhay mo. Ano pa daw ho? Self-help books. Yung mga libro po na pag binasa mo, magtuturo sa'yo ng mga bagay para gumanda ang buhay mo. So yun daw po ang binabasa. At meron din po kumisan, novel. Yan po daw yung mga binabasa ng mayayaman. Kaya simple lang po. Gusto mong yumaman, basa. Nakaintindihan tayo? Now, punta tayo. Number 2. Exercise po. Mayayaman daw, exercise. Okay, 76% ho na ng mayayaman, at least exercise 30 minutes a day. Tanong, nag-exercise ka ba? O yun, kaya nga hindi kayo mayaman. Kasi nga, ito daw pong ginagawa ng mayayaman. According to studies, exercise regularly clears our head. Naaayos po ang isip natin at nakakapag-motivate natin ang sarili natin at magagawa natin, dapat natin gawin. So, importante, exercise. Okay. Pangatlo,
Building positive relationship. Dapat daw po may magaganda kang relasyon sa buhay. Ano po sabi ni Courtly? Ito po, pakinggan nyo. You are only as successful as those you are frequently associated with. Ano po yung sabihin yan? Kung sino daw yung madalas yung kasama, malamang magiging ganun ka rin. Kaya pag madalas mo kasama, mayayaman, successful, malamang magiging mayaman, successful ka. Ito tanong, sino ang madalas mo kasama? Sino ang madalas mo kausap? Sino ang madalas mo kainuman? Tap. So kung anong klase silang, malamang ganun ka rin. So ang sinasabi po dito sa pag-aaral, dapat maghanap ka ng kaibigan na mas mayaman sa'yo o mas maganda sa'yo. So every time magkikita kayo, may matututunan kayo sa kanila. Ang tanong, sino kaibigan mo? Napaka-importante po ito. Kailangan maunawaan niyo po ito. Self-made millionaires volunteer. Nagbo-volunteer daw po ito sa mga trabaho na bagay na which is the greatest way to meet other people. Ito'y paano maghanap ng ibang taong mayaman. Ito'y mga tao nagbibuild ng relationship, no, ginagawa, ma-attend ng seminar, ma-attend po ng asosasyon, ma-attend ng kung ano-anong clubs. Kasi doon po nila makikita yung mga taong mas magaling sa kanila na pwedeng may matutunan sila. Yung pong critical. Ang tanong, ikaw, ginagawa mo ba to? Kaya wag na po kayo magtaka, ba't di tayo mayaman? Kasi hindi natin ginagawa ng mayaman. Ano pa? Pursuing goals. Ito po. 80% ng mga mayayamang tao are obsessed. Meron po, obsessed sila para abutin ng isang pangarap. Take note, ha? Hindi lang pangarap. Obsessed. Ibig sabihin, ano po obsessed? Gagawin ng lahat para maabot. Lahat ng punong tao may pangarap, di ba? Ang tanong, obsessed ka ba? Ito po, obsessed. Talagang gagawin ang lahat. Pag ganyan daw po kayo, gagawin nyo lahat, kahit gaano kahirap, ay yayaman ka. Yung po sinasabi dito. Sabi niya, I'm here to tell you to avoid putting your ladder on someone else's wall. Yung ladder mo, huwag mo na ilalagay sa wall ng iba kasi maabot mo yung wall nila. Maghanap ka ng sarili mong wall o sarili mong goal. Dapat ikaw at be obsessed at sigurado maabot mo daw yun. O, ito pa. 5. Sleep well. O, sleeping well. Ang mayayaman daw, base sa 89% na mayayaman na tao sa buong mundo, they sleep at least 7 to 8 hours a day. So, importante po ang tulog. Kaya mapasin nyo, pag may tulog nyo, bugnuting kayo. So, tulog pero sa tamang panahon na hindi basta-basta kung saan, ha? Tulog. So, napaka-importante po niyan. Sabi po ni Courtly, sleep is a critical success. But critical in success daw po ang sleeping. Kasi pag di ka nakatulog mabuti, hindi ka magiging successful sa buhay. Kaya, importante, tulog. O ano pa? Developing multiple income. Ito po ay napaka-importante. Sabi niya po dito, 89% na mayayaman na tao sa buong mundo, may multiple source of income. Maraming pinanggagalingan ng pinagkakakitaan. Ikaw, ano pinanggagalingan mo? Isa lang, sweldo lang. Mahirap pa kayo maman. So, dapat po may iba pang pinanggagalingan. Kaya mag-aral po ng financial management. Karamihan po na mayayaman, naintindihan nila ang financial management. Importante po, diversifying sources of income is important para kayo maman. Okay. Tama. 7. Avoiding waste of time. Isa sa napaka-importanting ginagawa daw po ng mayaman, ayaw daw po nila nag-aaksaya ng oras. Ay, ito paniniwala nila. Money is not the only important resource sa mayayaman. Time is another one. Napaka-importante daw po sa mayayaman, dapat yung oras nila nagagamit nila ng tama. Yan daw po kaya sila yumayaman. Now, ito maganda. Sabi niya, when you see time as the greatest risk of all, it will force you to become more aware of the exactly how much to invest your time. So, napaka-importante daw. Pag nakita nyo time is napaka-importante, gagamitin nyo oras yun ng tama palagi. Ang problema, saan mo ginagamit yung oras mo? Tingnan nyo po. Balikan po natin, ano-ano ba ginagawa ng mayayaman para yumaman? Ito po yan. Base sa pag-aaral, research po to. Ito daw po yung 7 gagawin nyo, malamang yayaman na kayo. Ang tanong ay ito. Kaya nyo bang gawin yan? Sipin nyo po, read. Kaya mo yan. Exercise. Kaya mo yan. Building good relationship. Ibig sabihin, maghanap ka ng mga matitinong kaibigan, hindi mga walang iyang kaibigan. Mga kaibigan na dadaling ka sa magandang buhay, hindi yung pangit. May goal ka ba? May goal ka naman. Dapat be passionate about it lang. Tulog ng tama. Developing multiple income. Maghanap. Kaya yan. Naaaral yan. At huwag mag-aksaya ng oras. Kaya mo ba? Sabi ng mahirap. Eh sir, oo. Kayang-kaya ko yan. Ito tanong. Gagawin mo ba? Sa totoo lang po, problema ko minsan, hindi naman yung kaya eh.
Hindi naman yung alam. To most of us, alam naman natin eh. Ang tanong po natin ay ito. Gagawin mo ba? Ito po. Pag gagawin nyo, malaki pong posibilidad, yayaman kayo. Napakarami ko na pong nakitang tao. Ginawa po ito mga bagay na ito. Pumayos po ang buhay. Who knows? Ikaw na yon. Sa ating episode na, yayaman ka din. Hindi po ako nagbibiro. Kaya lang kailangan nyo itong gawin. Aral. Ito po yung unang-una. Kaya po kayo, gusto ko po makinig po kayo ng programang ito. Manood po kayo ng programang ito. Mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, Vic and Average Garcia. Dahil dito po, tutulungan namin kayo. Aral, magsama-sama tayong mag-aral para gumanda ang buhay natin. Remember, you are not what you think. No, you're not. You're not what you can do. Hindi ikaw yung kaya mong gawin. You are what you repeatedly do. Kung ikaw daw, kung ano yung madalas mong gawin, hindi yung tingin mong kaya. Marami sa atin, kaya ko yan. Kaya mo nga, problema. Ginagawa mo ba? Remember, you are what you repeatedly do. Kung ano yung paulit-ulit mong ginagawa, yun ang magiging ikaw. Next week, pag-uusapan naman po natin isang napakagandang tanong. Okay, ano dapat gawin kung hindi ka na mahal ng mahal mo? Ay, cute niyan. So, hintayin nyo po yan. Muli po, paulit-ulit ko po sinasabi, ang bawat problema ay may solusyon. Kailangan mo lang maging maagap. Alamin, gawin araw-araw at samahan ng panalangin. At kung gusto nyo pa na mas maraming video just like this, i-like nyo lang po ang aking Facebook account, Vic Garcia, or mapasubscribe po kayo sa aking YouTube channel, Vic and Avelyn Garcia. Muli po, maraming salamat at tulong ko, pasa mo.